yun ang umpisa ng history mo. Dumalaki ka, ganito, ganyan. Pag namatay ka, yun ang katapusan ng history mo. At the end of your history, then eternity begins. Ito mag-uumpisa. So yung life span natin, it begins when we were born, continues yun. And then, pag namatay ka, the end of your history, the beginning of eternity. Ngayon, kung haharap ka ngayon sa eternity, huhusgahan ka na. Ano basihan? Ang basihan ng husgahan ng Panginoon, lahat ng nangyari sa buong buhay mo, kung ano reaction mo, yun ang gagamitin either for or against you. Ibig sabihin, on Judgment Day, all your reactions on any given situation during your lifetime will be used either for or against you in eternity. Yun ang basihan. Kaya tinitignan ng Diyos lahat ng reaction mo. Kagaya natin, tayo bininyagan, naging Kristiyano, ito ngayon sitwasyon. Anong reaction mo doon? Doon ka hahatulan sa mga reaction mo doon sa pangyayari sa buhay mo. Your reaction in any given situation. For example, ito sitwasyon. Nahuli mo yung asawa mo kumakaliwa, anong reaction mo? Magagalit ka, mumurahin mo, gagamitin sa iyo yan sa araw ng paghuhukom. Diba? Pero kung ang reaction mo, kawawa naman ang asawa ko, nagkakasala. Pagdadasal mo siya, gagamitin niya sa iyo, pabor sa iyo sa araw ng paghuhukom. Kaya ingat ka sa bawat hindi, magagalit ka nga. Yung galit mo, sitwasyon yun. Anong reaction mo sa galit mo? Mumurahin mo siya, papatayin mo? O maaawa ka dahil makasalanan siya, ito pagdadasal mo? Ayan, tinitingnan ng Diyos. Ano kaya reaction nito doon sa sitwasyon na yun? Yung ginagamit ng Diyos yun. So, sa paghuhukom, inababasihan. Kagaya nun nga, okay, alam mo na ang Mesaya manggagaling sa ganito, sa ganyan. Bakit ang reaction mo, nakita mo may taong ganito, ganyan, hindi ka naniwala? Ayan. So, gagamitin sa'yo ng Diyos yan sa paghuhusga. Kaya tayo, ingat din tayo, huwag yan ating gagayahin yung mga tao noong unang panahon. Basta-basta ka humahatol. Pag-aralan mo mabuti. Tignan mo mabuti ano ba ang reaction mo. May mga tao kasi para bang feeling niya, ako banal. Pag meron diyang may nakita kang addict ng rape, pumatay, sasabihin mo, mumurahin mo na, walang yan tao yan, kitso-kitso-kitso na. Bakit? Alam mo bang buhay ng tao na yun? Bakit siya naging addict? Unawain mo, bakit ba? Baka naging biktima siya ng broken family. Diba? Hindi natin maano yan eh. Biktima lang siya. Tapos ang reaction mo, malaki ang tao yan. Hindi. Yung puser ang walang hiya, hindi yung addict. Pero ang husga kagad natin yung addict. Kaya, ingat sa mga reaction natin sa bawat sitwasyon. Huwag mo kagad uhusgahan. No? Huwag mo bawat kagad uhusgahan ang tao. Maraming ganyan din. Sa mga pari lang, ano? Ang mga reaction ng tao, pag nakita yung pare, lagi may kasamang mga babae, ang reaction nila, babaero yan. Pag ang kasama naman puro lalaki, bakla yan. Pag ang kasama puro bata, pedophile yan. Pag walang kasama, suplado yan. Saan lalagay yung pare? Diba? Kahit anong gawin niya, may reaksyon kang mali. Kaya ingat tayo sa ating mga reaksyon. No? Titignan natin. Ito nga yung susunod, anong magiging reaction mo kung isa ka doon sa mga taong naroon? Ayan, ha? O sige, basahin mo. Ang babaeng nahuli sa pakikiapid. At umuwi na ang bawat isa. Ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't naupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga ekskriba at mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinagtayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid.
Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinanong nila ito upang subukin siya, nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ang kakatanong si Jesus, kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siya maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ayan na. Binili sa kanya isang babae nangangalunya, adulterous woman. Ayon daw sa batas ni Moses, nakasulat sa Deuteronomy, ang mga mahuhuling nangangalunya papatayin sa pamamagitan ng pagbato. Yan. Alam mo, nung unang panahon, ang mga Hudyo, masyado silang sensitibo as far as morality is concerned. Basta't ang babae immoral, pinapatay. Ba mo, nag-asawa ka, dalaga ka, sa first night ng honeymoon yung napatunayan, hindi ka na virgin, papatayin ka. Babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Masyado sila mahigpit.